Hi everyone! So, ipag-flex ko lang yung mga knives na ginagamit ko before. Okay, so hindi ibig sabihin kapag may mga knives sa kitchen is dadagan natin kukunin tapos ipanghiwa natin. So, may kanya-kanyang klase siya, kaya-iba siya. So, explain ko. Pero ito, nag-invest naman ako sa Japanese knives kasi magagamit mo siya para makadaling buhay mo sa kusina. Hindi para, alam mo yun, if you want to invest sa fashion mo or sa kahit ano, para makadaling buhay mo. Ganun. So, ito muna, dito muna tayo. So, ito, ano ba ito? So, this one, so kung tawagin ito ay Moribashi. Okay, so sinerch ko yung mga meaning niya para eksakto yung masasabi ko sa inyo. Okay. Kasi ito mga ginagamit ko na to. Ito yung kasama ko sa buhay. Everyday, yung nag-cook yung family work. So, this one is Moribashi. Usually, typically ginagamit ito sa kapag nasa omakase. So, in front of the desk. So, ang mga hapon, very specific sila sa mga gamit. Saka hindi sila nagpapahawak ng sariling ng knife. Okay? So, this one naman, sige, so i-ano natin. So, Moribashi is a Japanese cooking chopstick. So, usually sa mga Pilipino, we use tongs. But, sa Japanese is Japanese cooking chopsticks. So, it is good for decorating. Pag nag-decorate tayo, okay? And are useful in that decoration. So, the Moribashi are used to serve sashimi, other Japanese dishes, and to decorate them. So, we can compare them to tongs in Western countries. But the Moribashi are especially effective when you handle smaller food stocks. So, yun. Kaya ako meron na. Important ko na kasi. Next. Tayo. This one is my favorite, Deba. So, Deba knife. Usually, kapag nakakatay, Deba yung ginagamit. Hindi kung ano-ano knife, hindi yanagi, hindi chef's knife. So, what is Deba ba? Explain natin. A Deba knife is another traditional Japanese kitchen knife, but unlike the yanagi ba, it's designed for butchering and filleting fish and even cutting small poultry. Okay? So, Deba means pointed carving knife is thicker and heavier than most Japanese knives. Mapapansin mo, very thick yung blade here. Kasi yung mas nag-cut ka ng salmon, mas special mga salmon, mas mabilis. Unlike kapag this one, ito yung chef's knife na ginagamit for slicing. So, hindi. Okay? So, typically, for filleting the fish. Tapos diba? So, ito mga binili ko to ng iba't ibang taon. Okay? Ng iba't ibang panahon. So, pag meron akong budget, nag-invest talaga. Kasi, if you love what we're doing, mag-invest ka. Next, yanagi knife. So, yan. Ito yung favorite ko gamitin sa kitchen. Most especially kapag nag-slice tayo ng sashimi. Diba? When slice ng sashimi. Okay? Namili na to. Yanagi knife is traditionally a Japanese knife mainly used for slicing raw fish and seafood, perfect for sashimi and sushi preparation. Okay? Yanagi literally means willow blade. Willow blade. Okay? Referring to its long. I like the devil. So, bakit nga ba? Kasi once na nag-slice tayo ng sashimi, ang standard na pagkat ng sashimi, dito muna. So, pag ganun yun. So, gagamitin niyo yung taling ng knife, yung kutsilyo. Kaya hindi pa nag-slice tayo yung ganun. No. So, may mga techniques. Typically sa mga hapon talaga, napakatagal bago nila ma-perfect. Okay? So, sa pag-prepare pa lang ng sushi rice, paano nyo malalaman kapag masarap ang sushi nyo? So, that's the heart of sushi. Kapag masarap ang kanin, hindi kapag masarap ang fish na nakapatong sa rice. Okay? Paano nyo malalaman once napapasok kayo sa isang Japanese restaurant or sushi restaurants? So, ang unang-una ko talagang tinitignan, the rice. Okay? Yung rice ang importante. Kailangan, ano siya, yung hindi siya, alam mo yung hindi siya parang malagkit or parang, matawag doon, yung hindi siya ganun ka, yung mushi, parang ganun. Okay? Next tayo. So, na-explain ko na to. This one. So, yanagi. Next. Ito, chef's knives. Ito may nagregalo lang sa akin ito. Napakamahal ito. Sa lahat ng knife na binili ko, ito yung pinakamahal sa regalo sa akin. Ano siya? Kasi mapapansin ko sa blade pa lang. Kaya hindi ko to nilalaspag, hindi ko rin ito dinadala sa kusina. Kung saan ako nag-work. Talagang iningatan ko siya. Sobrang tagal na nito pero yung quality niya parang bagong bili ko pa lang. Grabe. Next, ito yung bagong deliver sa akin. Last month ko pa ito in-order pero ngayon ko lang in-open. So, DNT Express. Okay. Wow, ganda. Ayan. Ganda nito, ganda rin. Ngayon ko lang siya nakita ng personal. Grabe, ganda. So, ano ba to? So, ang tawag dito is Honsuke knife or Honsuke. So, it's a Japanese boning knife traditionally used for breaking down poultry, but it's also great for deboning fish or small cuts of meats. Nakita ko to, first kong nakita to na ginamit ni Chef Bruce Ricketts, kung kilala niyo si Chef Bruce Ricketts. So, that's my used for breaking down poultry, but also great for deboning fish or small cuts of meats. So, yun, Honsuke roughly means main boning knife. It's a specialized Japanese knife used by butchers and chefs for precise bone separation without damaging the meat. So, usually kapag nagkakatay tayo, usually kami, ang pinaka-importante sa amin, hindi namin madadamage yung flesh, most especially sa salmon kasi napakalambot ng salmon. So, kailangan talagang napaka-precise ng cut mo, lahat yung kung paano mo siya gagawin. Kasi hindi mo siya matutunan ng isang taon, 2 taon, napakahabang panahon. Yun yung kagandahan once na natrain ka under the Japanese chefs. Kasi usually, yung grabe yung discipline nila. Kaya doon ko natutunan kung paano talaga, parang mahalin yung work. Kasi doon ko nakita sa kanila kung paano sila mag-discipline sa sarili nila. When it comes kapag nasa kusina na sila. Kumbaga parang ma-amaze ka na, wow, sabi ko may ganito pa ng tao. May mga ganito pa ng mga chefs na doon ako start na nagkaroon ng passion sa kusina. So, yun. Ito ko yung ulit. So, this one, yun na, diba? So, marami pa ako mga knives.